Bago ang sasakyan natin Ani ni Laurel ang sumakay siya sa puting Sentra. Lihim na nagpapasalamat at hindi tow truck ang ginamit ni Ronan nang sunduin siya nito. At maaga rin itong nakarating. 1 o'clock ang usapan nila pero kalahating oras itong napaaga. Actually, for road testing, kukunin ito ng may-ari bukas. Ani ni Ronan nang paandarin ang makina. He looked at her and grinned mischievously. This is one advantage of my job. Kahit araw-araw akong paiba-ibang sasakyan. May sariling sasakyan ka ba? Nananansyang tanong niya. Sumeryoso si Ronan. Iniliko sa main road ang sasakyan. Does it matter kung may sasakyan akong sarili o wala? Isa ba iyon sa requirements mo para sa isang lalaki? Huminga siya ng malalim. I don't require anything from you, Ronan. This will be our last time together. And I wonder why I asked that. You don't have to be sarcastic. She shrugged her shoulders. Sumama ako sa'yo kahit na tow truck ang dala mo noong nakaraang Sabado. Pwede namang hindi ako sumama. You promised me that date. Paismid siyang ngumiti. Madaling sirain ang pangako. Hindi ka man lang ba nag-isip na baka sabihin ko sa kuya mo ang tungkol sa nangyari sa jeep niya? Sa primero, kung sakaling tumanggi akong sumama sa'yo, sasabihin mo ba kay kuya? Matagal bago sumagot si Ronan. Ang mga matay seryosong nakatutok sa daan. Kapag kuway, no, I don't think so, not my style. I thought so. At naniniwala siyang hindi nga gagawin ni Ronan iyon. At hindi niya kayang ipaliwanag ang kasiyahang nadama sa isinagot nito. Out of curiosity, bakit hindi iyong Ferrari ang hiniram mo? Ferrari? Kumunot ang noo ni Ronan. Ang sabi mo'y may Ferrari ka. Nasa talyer rin ba o kinuha na ng may-ari? O, ani ni Ronan. Naalalang bigla nitong sabihin iyon nung sunduin nito ang dalagita. Well, I owned one. It's red. May mga collection ako ng sasakyan, Laurel. I love cars. Yeah, sure. She dimpled at him. Meron din si kuya. Nung magkaroon ng promo sa Shell and they were all red Ferraris. A soft laugh came out of him, so she didn't believe him. Good! Ano kaya ang sasabihin ng prinsesa kung makita nito ang tatlong mamahaling sasakyang pag-aari niya na nakaparada sa malaking garahe ng mansyon sa San Ignacio? Yes, a Ferrari, a Jaguar, a 1930 Mercedes, a vintage and his prized possession. And while he had a Beetle 2, 161 of his favorites. Sa tatlo, ang Ferrari sports car lamang ang binili ng daddy niya ng brand new. Ang Jaguar ay binili ni Rigo mula sa kaibigang nag-migrate na sa ibang bansa. At ang vintage car ay pag-aari ng grandfather niya, si Don Augusto na minana pa nito sa ama. Hindi iyon tumatakbo nang magkaisip siya. Nasa isang bahagi lamang ng garahe ng mansyon at hindi rin naman iyon pinagkakaabalahang patakbuhin ni Rigo, bagaman alam nito ang value ng sasakyan. Subalit bata pa lamang siya natutuhan na niya ang loob at labas ng trabaho sa talyer nila. And he was in high school lang subukan niyang kalikutin ang makina ng vintage at makalipas lamang ang ilang araw ay napaandar niya iyon. And another more week, tumatakbo na ang 1930 Mercedes. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit napilit niya ang daddy niyang bilhin ang Jaguar at iyong Beetle ay ang kauna-unahang kotse ng papa niya. What are you smiling at? Si Laurel lang mapunang nakangiti si Ronan habang ang mga matay nasa daan. Nilingon niya si Ronan, nakangiti pa rin. I own that Ferrari I was telling you about, sweetheart. Wika nito. His voice matter-of-factly. Hindi nangungumbensing paniwalaan ni Laurel ang mga sinasabi. And a Jaguar 2 and a vintage Mercedes. Yeah, sagot ni Laurel with an amused smile on her lips. And pigs might fly. Ronan gave a bark of laughter. Makalipas ang mahabang katahimik ay muling nagsalita ito. I'll tell you something, wika nito, trying to sound casual. Agad na nakaramdam ng panunuyo ng lalamunan si Laurel. There was something in his eyes that she couldn't give a name. I know this will sound crazy. He paused for a while, but I miss you. Noong Martes tayo huling nagkausap nang iabot ko iyong mga litrato.
and I'm dying for this day to come. He shrugged his shoulders. Oh, Laurel managed blushing uncontrollably. Nagpasalamat at nakaharap na ang mukha ni Ronan sa kalsada that could give her a chance na maitago ang pamumula. Drive a little faster, Ronan. Baka hinihintay na tayo ng lola mo, Aniya. Umaasang sana'y huwag nang sundan pa ni Ronan ang sinabi. Dahil tiyak na hindi na niya alam kung ano ang isasagot. Itinuwid niya ang sarili sa pagkakaupo. Hindi alam kung paano lalaruin ng kamay ang seatbelt na nakastrap sa kanya. Well, I miss you too, she thought but abruptly dismissed it. So that means talo ka sa pustahan, ani ni Ronan kay Art. Hindi niya alam kung maaawa sa pinsan o ano. Sinamantala niya ang pagkakataon habang nasa kwarto si Laurel ng Lola Fe nila. Tiyak na ipinagmamalaki ng kanyang lola ang mga collections nito ng mga larawan at collector's item na mga bagay kina Susan Roses, Grace Kelly at Rita Hayworth na maingat na naka-album. Hinila niya ang pinsan sa labas ng bahay upang pag-usapan ang napagkasunduan dahil hindi kasama ni Art si Mia na inaasahan na niya. Wala akong magagawa, diba? Sagot ni Art na kanina pa hindi maipinta ang mukha. Nagkibit balikat si Ronan. Tumayo siya sa pagkakaupo mula sa lumang upuang gawa sa uway. Padalhan mo na lang ako ng souvenirs, kantsaw niya sa pinsan. Humugot ng malalim na paghinga si Art bago sumunod na tumayo. Gusto kong sakalin si Mia. Don't say anything more, saway ni Ronan sa pinsan nang makitang palapit na sa kanilang kinalalagyan ang lola at si Laurel. Sabihin mo nga sa akin, Art, anang lola nila sa malayo pa lang. Ano bang ginawa mo't hiniwalayan ka na agad ng girlfriend mo? Nagpalitan lamang ng tingin sina Art at Ronan. Gran, she doesn't want to talk about it. He's still hurting. Pagtatakip ni Ronan sa pinsan. Kayo kasing mga lalaki, wika na lamang ng matanda. Pagkatapos ay bumaling sa apo. At ikaw, Ronan, hindi ako maniniwalang kasalanan ni Laurel kung sakaling mangyari rin sa inyo ang nangyari kay Art at Mia. As far as I can see, mabuting bata si Laurel. Napatikhim si Ronan. It's not gonna happen, Gran. Never, he said, smiling weakly. Pagkatapos ay tinapunan ng tingin si Laurel na ibinaling ang tingin sa ibang bagay. Siya nga pala, anang matanda sa dalawang apo. Nagpag-usapan niyo na ba ang dalawa kung sino sa inyo ang sasama sa akin sa cruise? Napalingon si Ronan sa pinsan na bumuntong hininga ng pagkakalalim-lalim bago sumagot. Ako ang sasama sa inyo, La. Mabuti naman at madali yung napagkasunduan ng bagay na ito. Ang akala ko'y kailangang isama ko pa kayong dalawa para huwag kayong magtalo. Arthur rolled his eyes. Mabilis namang sumagot si Ronan. Pinagbigyan ko na si Art, Lola. He needed this vacation desperately to mend his broken heart. Lumapit ang matanda kay Ronan at ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat. Don't worry, iho. Sa susunod ay ikaw naman ang isasama ko. Bigla ang atake ng guilt sa dibdib ni Ronan. His grandmother meant well. It wasn't his grandmother's fault if they were bored. Sa kakayahan nito'y gusto ni Lola Fe nilang masiyahan silang pareho. Pagkatapos ay kay Art naman bumaling ang matanda. Halika nga't ikwento mo sa akin kung ano ang nangyari at nagkagalit kayo ni Mia. Baka naman maaari pang isalba yan. Iniisip na ni Ronan kung anong kwento ang ihahabi ni Arthur sa abuela. I'm sorry for him, ani ni Laurel kay Ronan nang iwan sila ng dalawa. Umupo ito sa upuang katapat ng sa kanya. Kung sa bagay ay noong party ko pa napapansin na halos hindi magkibuan sina Art at Mia. Is it alright if I ask what was the cause of their breakup? I don't know. Hindi pa sinasabi ni Art. But I hope he'll forget about her while cruising the Caribbean. Wika ni Ronan. Well then, napakibit balikat si Laurel. Pagkatapos ay hinarap siya. A slight smile played at the corners of her lovely mouth. I'm proud of you. Why? Nagsalubong ang mga kilay nito. A Caribbean cruise is everyone's dream. Pero hinayaan mong si Art ang sumama. At natitiyak kong malaking bagay iyon upang makalimot si Art.
Hindi makuhang sumagot ni Ronan. Muli ang pagdaloy ng guilt sa puso't isip. Dalawang tao ang pinagsinungalingan nito, ang Lola Fenia at si Laurel. Nang umiba ng daan si Ronan ay hindi kumibo si Laurel. Patungong Tagaytay ang dinadaanan nila. Malayo iyon pauwi ng Lipa dahil iikot pa sila. Subalit hindi siya kumibo. Somewhere deep inside her, gusto niyang makasama pa ng matagal si Ronan. She promised herself that after today, she'd forget all about him. Hindi nagtagal ay ipinarada ng binata ang sasakyan sa may gilid ng daan, sa bahaging nakaharap sa Taal Lake. Pinatay nito ang makina at nilingon siya. Sinikap ni Laurel na ituon ang mga mata sa tanawing nasa paligid. Sunod-sunod ang pintig ng puso niya. "Thank you," anas ni Ronan. Mula sa pagtanaw sa labas ng bintana ng sasakyan nilingon ni Laurel ang binata. Alam niya kung paano ang pinagpapasalamat ni Ronan. "Okay lang," she shrugged her shoulders. "Nahirapan ka din naman sa pag-aayos sa jeep." Muling namagitan ang nakakailang na katahimikan. Suddenly, Laura felt claustrophobic. Nararamdaman niya ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Gusto niyang magsalita upang alisin iyon subalit wala siyang maisip sabihin. Kapag kuway binasag ni Ronan ang katahimikang iyon. "Bakit hindi ka tumutol lang umiba ako ng daan pa uwi sa atin?" Again, she shrugged her shoulders. "I don't know. Gusto mo ba talagang matapos ang pagkikita at pagkikilala natin ngayong araw na ito?" He asked softly. Yes, iyon ang gusto niyang sabihin subalit hindi makalabas ang salita sa bibig niya. Nilingon niya ito at halos sabay silang nagsalita. "Ronan? Laurel?" Tinaas ni Ronan ang dalawang kamay. "Okay, you first. This is crazy, Aniya. Hindi tayo dapat nagpunta rito. Ang usapan natin natapos nang umalis tayo sa bahay ng lola mo. There's nothing to talk. Hindi ko gustong matapos na lang sa araw na ito ang lahat, Laurel." Putol ni Ronan sa litanya niya. Then he glanced at her. "And about that kiss, don't." Nagpapanik niyang awat sa kung anumang sasabihin nito. "Don't say anything about that, please." "About that kiss, Laurel." Hindi ito nagpaawat. "Did you mean that just I meant it?" "Ronan, I don't want to talk about it." Pumihit siya at binuksan ang pinto ng kotse. May pakiramdam siyang nagsosuffocate siya. But the door was power lock. "Open this." "Sagutin mo ako, Laurel," Ronan said, placing one hand on her knee. Laurel's breath caught her in her throat. She was surprised to find herself both scared and excited by the throbbing of her leg underneath Ronan's palm. "Anong gusto mong isagot ko?" Ang isip niya. Banayad na tumaas bumaba ang dibdib. "You're panicking, Laurel. Stop. Calm down." "Tell me you mean it." Ronan slowly pulled his hand away, never breaking eye contact. "It was nothing, Ronan." Diretsong sagot niya. Trying so hard to be convincing. Kahit na alam niya sa sarili ang totoo. That truth was that kiss really meant something to her. Iyon ang dahilan kung bakit napapayag niya ang sarili na makasama si Ronan uli ngayon. Maybe for the last time ay pinagbibigyan niya ang sarili. Puputulin niya ang hindi maintindihang nararamdaman para kay Ronan because he was not her idea of a perfect boyfriend. They didn't have anything in common. Anong sasabihin ng mga kaibigan niya kapag napag-ugnay siya rito? Have you forgotten that it was all an act? You should know better than that. You asked me to pretend to be your girlfriend for 2 Saturdays now. So why the interrogation, Ronan? "You're lying," he whispered, inching closer. Then he put his finger under her chin and tilted up her face, forcing her to look him in the eye. "Now tell me again you didn't mean that kiss," he commanded. "It was just a kiss," she was stammering. "Why make a big deal?" Hindi niya natapos ang sasabihin. Ronan's mouth settled over hers in a gentle and hesitant kiss, giving her time to move away. She did not. Instead, she parted her lips slightly shyly.
Then Ronan's tongue touched the seam of her lips gently, then thrust it inside her mouth to gain the sweetness inside. Huwag kang mag-isip ng kahit na ano. Don't think, Laurel commanded herself, dahil pag nag-isip siya ay matatapos ang lahat ng iyon. At hindi niya gustong mangyaring matapos ang halik. But Ronan ended the kiss, and it left her wanting for more. Now, you tell me you didn't mean that kiss, he said, his voice low and gravelly. Hindi makuhang sumagot ni Laurel. Her heart was pounding crazily. Just like that, it took a simple kiss para mapagpasyahan niya ang nararamdaman. Simple? No, she didn't think that kiss was that simple. So what if they didn't have anything in common? So what if they both had different set of friends? Ronan might be not her idea of a boyfriend but what about her date with Ricky tomorrow night? Tila bigla siyang nagising mula sa isang pagtulog pagkaisip kay Ricky. Yes, si Ricky ang gusto niyang maging boyfriend, hindi si Ronan. Hindi siya dapat na magpadala sa isang halik o sa dalawang halik. Humugot ng pagkakalalim-lalim na buntong hininga si Laurel. Suddenly confused, itinuon niya sa unahan ng mga mata sa magandang tanawin ng lake. Don't force me to say anything I might regret later, Ronan. Aniya. Saglit na sinulyapan si Ronan at nagmamadaling ibinalik ang mga paningin sa Lake. Just because we kiss. Laurel, please take me home, she said in a determined voice. Hindi kumibo si Ronan. Umayos ng upo at in-start ang makina ng sasakyan. Ronan! Sigaw ng sekretarya na sumungaw sa pinto ng opisina. Tumirik ang sasakyan ni Mrs. Tan sa mismong gate ng subdivision. Lumabas mula sa ilalim ng besta si Ronan. Inihagis pabalik sa toolbox ang hawak na wrench. Walang salitang sumampa sa tow truck at pinaandar at inilabas ng talyer. Ipinagpasalamat niya ang tawag. Kanina pa niya gustong umalis ng talyer. Hindi siya magkandatuto sa ginagawa. Walang laman ang isip niya kundi si Laurel. Binabalikan ng araw ng unang magtagpo ang landas nila ng dalagita. Akala mo'y kung sinong prinsesa. Pero natutuwa siyang nangyari ang araw na naibunggo nito ang Wrangler jeep ng kapatid. Bago ang araw na iyon, how he disliked her. Huwag nang ibilang na ipinagpapantasyahan niya ang dalagita. Hindi niyo napapagtakpan ang inis niya rito. Halos lahat ng barkada niya ay may gusto sa babaeng laging sumusunod sa hangin ang buhok kapag naglalakad. Babaeng may makikislap na mga mata at laging nakangiti. At iyon ang isang bagay na ikinakaasar ni Ronan kay Laurel. Sa pagkakaalam ng halos lahat ng kalalakihang kilala niya ay nagkakandara pa rito. Kaya naman napaka-snobbish nito. Nag-aasta itong tila prinsesa. Nasusunod kahit na anong hilingin. Maging ang iboto siya bilang presidente ng student council. At laging sinasabi ni Ronan sa sarili na hindi siya isa sa mga lalaking iyon. Not until his Uncle Jerry's wedding. Binura ni Laurel sa kanyang isipan ang lahat na bagay na ikinaiinis niya rito. Nang dahil lang sa halik na iyon, nakagagawan pa ng Lola Fenia. He thought he could make her his girl. She showed some signs that she liked him too. Gusto niyang isipin kaya hindi tumutol si Laurel nang tumagal ang paghalik niya rito habang kinukuhanan sila ng Lola Fenia ng larawan ay dahil iyon ang unang halik ng dalagita. She didn't know how to kiss. And he thought her curiosity made her kiss him back in an awkward way. Pero paano niya ipapaliwanag ang pagtugon nito sa mga halik niya sa Tagaytay? Hindi na iyon sanhi ng curiosity. In fact, she was learning how to kiss. Ginagaya ni Laurel ang bawat gawin niya. Nagpapaubaya. Then he hoped she would be his girl after that day. Pero hindi nangyari iyon. Tulad noong unang Sabado ay nakapagitan sa kanila ang tensyon nang umuwi sila. Now he didn't know how to approach her again. Damn, kailan pa siya nadudungo sa babae? At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.